Hi guys, good morning. So today we are going back to Abbotsford. So ilang buwan na rin naman kami dito. And may ilang gamit pa kaming babalikan sa Abbotsford na iniwan namin kina kuya. Hi Peanut, good morning. Oh, gising na bunso. Sasama ikaw? Sasama namin si Peanut. Wala siyang kaalam-alam. Kaya natutulog kasi akala niya hindi siya kasama. So anong oras na? Oh. 5:07. So, kailangan, nadyan na kami sa ferry. Ang lapit lang naman ng ferry. 3 minutes away lang dito sa bahay. Kaya di kami nagmamadali. Isang birit mo lang. Nasa ferry na kami. Oh, madilim pa. Oh. So, inayos lang namin yung mga alaga. Yung 2 pusa. Pero si Peanut, isasama namin. So, may pipick upin lang kami. Pagdating namin ng Vancouver, may pipick upin lang kaming mga kasi kinukumpleto ko na nga to. Yan yung speaker na yan, tsaka yan yung mga natin, musical instrument, and yung drum set. So naghahanap lang ako ng mixer, sayang kasi sa kakabarat ko dun sa isang mixer na unahan tuloy ako. So may hinahanap akong mixer sana na na pwede na rin sa recording, kaya lang naunahan tayo. So try naming maghanap ng good deal sa marketplace sa Vancouver or sa Richmond or sa Burnaby or sa Surrey, basta kung saan kami mapadpad kasi mag-grocery na rin kami pagdating namin doon sa TNT. Halos lahat naman meron naman dito sa Sydney, available naman. So ang bibilin lang namin siguro doon yung mga bagay na mas mura at yung may available doon na wala dito. Pero every time na pupunta naman kami sa Fairway, halos lahat na doon na. Yung mga gulay, yung mga Filipino foods, even yung mga binibili naming mga saging, yung mga turol, yung mga Shanghai, may siomai, kompleto naman doon. Yung nga lang talaga, may ilan-ilan na sa tingin namin mas mura doon sa TNT. So doon na namin siya bibilin. Nagpapaplay pa oh. Uy. Oh, ayun, okay. Uy, ano ba? Oh, napansin nyo, may mga unan dito. Kasi dito na kami madalas halos natutulog. May tigi-tigi sa kaming kumot, unan, ayan. Yung kwarto, ayan, bihira namin matulugan. Nak? Ready ka na? Uy! Aalis tayo, aba. Yan ang gustong-gusto niyan. Yung ibabato mo yung kanyang toys. Ang gusto lagi, nakikipaglaro. Ayan, oh. Kaya malilibang ka talaga dito sa isang to. Peanut, ang dami nakakamiss sa'yo. Ano mo, Peanut, nung minsan? Kumain kami ni Daddy sa Gempoy. Aba, nanonood pala sa'yo may-ari ng Gempoy. Gempoy's Lechon. Ay, shoutout nga pala kay Sir James, kay Chef James, doon sa mag-asawa. Gempoy's Lechon sa may Victoria. Guys, kung pupunta kayo dito sa Victoria, hindi kumpleto ang araw nyo kapag hindi kayo nakakain sa Gempoy's Lechon. Grabe. Lahat halos masarap, wala akong masabi. Naging suki na kami doon. Twice a week, 3 times a week, lagi kami na doon, lagi kami nakain. So, no minsan na-meet ko yung mag-asawa, si Chef James at saka yung asawa niya, then habang nakain kami, no minsan pa daw pala niya ako inaabangan. Kasi nakita niya yung isa nating vlog na nagpunta kami sa Mom's Cake Cafe. So, sabi niya, kailan daw kaya ako makakapasyal sa kanila? So, wala siyang idea na madalas naman kaming kumakain doon. Kasi pag may time kami ng family at nagkasabay-sabay kami pag out namin ng 5 p.m., nagkatamara ng magluto dito, dumediretso na kami doon sa Victoria at doon na kami kumakain sa Gempoy's Lechon. Log! Dito muna kayo, ha? Like kayo ni Happy, ha? Iwanan muna namin kayo, ha? Dito muna kayo, ha?
Oh, ayun, tamo si Peanut. Oh, ayun, nagplay mag-isa. Oh, ayun, oh, buti na lang, hindi na sila nag-aaway-away. Magkakasundo na sila si Tabilog at si... si Happy. At liligo muna si Daddy, ha? Alis na kami, ha? Sama namin si Peanut. So, balik ako na kayo, guys. Guys, so saktong-sakto, alas 6. Lapit lang naman ng ferry kasi 7 yung sailing time namin. Babay na, anak. Oh, dito muna ikaw sa bahay, ha? Oh. Nakaabang sa amin sa pag-alis namin. So, lagyan ko lang sila ng dim light kasi yan. Baka gabihin na kami nung balik. Balikan lang din kami. Yan. Okay. So, check natin lahat. Baka may naiwan tayo nakabukas. Okay naman yung stove. So, excited na uli kaming makita ang Abbotsford. Yun, ang ganda ng umaga, oh. Yan, naka-ready na kami. Hindi mo na inilipat yung sasakyan mo doon sa parking? Ha? Hayaan mo na dyan? Salak muna natin. Yun, okay na. So, ayan, bagong hugas yan. Bago kami umalis, naghugas ako kahapon. Oh, ang ganda ng umaga, oh. Yan, so, pahinga muna tayo sa duty. And ayusin muna natin yung mga dapat naming balikan at kukunin namin sa Abbotsford. Oh, good morning. Ready na ba kayo? Yes. Ready na? Ready? Hindi pa ako nagsusunod. Bye muna for now. Hello, Abbotsford. Yan, so pakita ko sa inyo guys. Ang haba na agad ng pila. Kung di namin inagapan, matutulad kami doon sa na-experience namin before. Nung papunta kami dito, parang 10 minutes na lang. Nangyari, nag-antay pa kami ng yung second sailing time. So ang sailing time dito, kung di ako nagkakamali, 7, 9, 11, 1, 3, 5, mga ganon. Parang every 2 hours. So mahirap mag-antay ng 2 oras dito. And then, ang mangyayari doon sa second sailing time, hindi pa rin kayo sure na makakasama. Kasi ang priority nun, yung mga naka-schedule talaga doon sa second sailing time. So, anong nangyari sa amin, na-experience namin dati, 7, hindi kami nakasakay. So, yung 9, hindi pa rin kami napasakay. And then, 11, doon pa lang kami isiningit. Kaya ngayon, inagapan na namin, which is ang kagandahan, dito sa port na to, ayan lang, malapit lang yung bahay namin. 3 minutes away lang. So, sa mga kababayan natin na nung minsan nagpunta dito sa Victoria, pasensya na po kayo. Shout out po, Sir Purge. Hinanap po namin kayo dito. Ayun po na po, shout out niyo po siya, Victoria. Sana kita makita. Ako po si Emilson, nag-usap na po tayo dati. Saka si ang asawa ko dati, di ba? Saka si Kuya Bong de Una, pinapanood kayo from New York. Andito na kami ngayon sa... Nasa ferry na po Ferry na kami, kami. nahanap namin kayo. Salamat! Birds, ingat! Bye! Yung mga gustong i-meet tayo, pasyalan tayo, gustong makipagkwentuhan. Eh, nung time na pumunta sila dito, bago daw sila sumakay dito sa ferry, gusto daw nilang i-meet ako at puntahan ako sa farm. Ang problema, that time, nasa Victoria, may kinukuha kaming drum set. So, pasensya na po at hindi ko kayo na-meet. Pero doon sa mga kababayan natin na gusto pa rin pumunta sa farm, ang problema po kasi, baka nasa oras po ko ng trabaho, nakakahiya naman po makipagkwentuhan. Kasi nga, syempre, sabi ko nga sa inyo, top priority ko muna yung trabaho ko. Kaya nga bihira ako makagawa ng vlog. So ngayon, pupunta lang kami ng Abbotsford para kunin yung ilang gamit namin. At nakamimiss na din namin si na Kuya. Dahil nga, syempre, yung pinagsamahan namin ni na Kuya, dyan, ni na Ate Kay, hindi din naman biro. Kasi yung unang plano talaga namin, kaya namin in-accept tong offer, sabi namin, uy, ang lapit lang sa port. So, may chance na every month pwede tayong magbalik-balik. Kaya lang, nung nadito na kami, alam niyo yung na-inlove talaga kami sa beauty nitong island. Tsaka napaka-peaceful, napaka-tahimik. Talagang nagustuhan na namin dito. So, lagi naming napapag-usapan, what's the reason why babalik pa tayo ng Abbotsford? So, naisip lang talaga namin, siguro, minsan-minsan, pag mamamasyal, at para bisitahin sina Kuya, sina Ate Kay. Dun sa taas yung ayan galing dito sa baba yung yung mga
walang sasakyan. Yun, dun sa side na yun ang pasok. Idadrop lang sila dyan dito sa side. Ang galing mo. Para sila, pag yung sa aeroplano din na ano. Oo, dun sa side sila papasok. Yung mga idadrop lang sila, inihatid. Then pag may sasakyan, yan dito ang pasok. Doon nga. Ang ganda ng pwesto natin, no? Diba? Pag late na tayo nakakarating, anong nangyayari na doon tayo sa kaduluhan, o pag minsan pansingit lang tayo. Kaya maganda talaga maaga. 1 hour before ng sailing time, dapat na dito na tayo. Ang bahay na to. Yan, dito na. Yan, so dito na kami guys. 1 hour and 30 minutes yung aming biyahe papunta dun sa sa Chawasen Ferry Terminal sa kabilang side. And then pagdating doon, baka dediretso muna kami ng Richmond, kakain, magmi-milk tea, bibili yung mga kailangan. Then siguro mga after lunch kami mag-aabot sport kasi doon na kami magpapagupit. And kukunin na rin namin yung mga gamit kina kuya. And then paggabi, babalik na rin kami dito sa Victoria. Ang ganda ng view, hindi na ganun kalamig. Oh, maandar na pala tayo. Ayun dyan di ba? Dyan tayo namasyal nung minsan. Oh, ayun lang yung atin, oh. Ganda guys dito, oh. Grabe. Oh, hindi na siya ganun kalamig. Pero malamig pa rin. No? Ayan, guys, oh, tayo, ganda, oh. Yan yung mga seaside na yan. Yan, dyan lang kami sa part na yan. So, itong mga to, yung likod ng bahay nila, nadaan kami dyan sa, sa kabilang part na yan. Ganda dito, sobra. Talagang may enjoy mo. Ito yung isang reason bakit talaga nagustuhan namin dito. Talagang napakaganda ng lugar. Talagang may enjoy mo. Yan, so bumalik na rin kagad kami kasi nag-aantay si Peanut, iniwanan lang namin dito sa sasakyan. Ayun, hi Peanut. Dito na kami, nag-CR lang kami ni Mami. Oh. Abubo ka ba, Peanut? So yun guys, may dinaanan lang kami dito sa Suri, ayan. May kinuha kami ditong Phoenix Pro wireless microphone system na gagamitin din namin sa aside from pang video na rin. Doon na rin sa setup namin na live studio sa bahay. So nakuha ko kasi ito nung ito yung ginagamit ni Spar. Ang pinagkaiba lang nito is ito ay 4 yung wireless na microphone. So punta naman kami doon sa next destination namin, yung camera. May kukunin akong camera. And nagluto daw si Ate Kay ng palabok at palitaw. Doon daw tayo mag-dinner. Or awan ko kung anong oras tayo makakarating doon. Nakakatuwa naman nung nakita ni Ate Kay yung my day ko. Sabi niya, see you guys. Nagluto ako ng palabok and palitaw. So mamaya, after nung tapusin lang namin lahat dito, mag-grocery kami sa TNT. Pipick upin namin yung mga kailangan namin na nakita namin sa marketplace, yung mga dinil namin. And then after this, dediretso na kami ng Abbotsford. Biglang nanibago yung mag-ina ko dito sa Suri. Kasi yung mga dinadaanan nga namin, yan, puro talyer, yung labas ng bahay, may mga talyer. Kasi nga anak dito, majority nakatira is Indiano. Yung iba, may mga sila, side hustle sila na sa bahay na lang, may mga nakatayong shop. So para lang daw kaming nasa Pilipinas. Sabi nga ni Mrs. parang mas napil daw niya yung abroad doon sa Victoria kaysa nung tumawid kami ngayon dito. So ang laking laking pagkakaiba Kasi doon talaga sa Victoria, ang mapapansin mo once na nag-stay ka doon ng mga ilang buwan is more on Canadian pa yung mga makikita mo. Dito talaga kaliwat kanan, even yung kadilingan namin ngayon is puro talaga, puro Punjabi na yung mga na dito. Tsaka iba yung init dito, no? Hindi kagaya doon na parang kahit ganito katindi yung init, pero pag lumabas ka, parang malamig pa rin yung pakiramdam. Yung pagbaba nyo ng airport, ito yung una ninyong narating.
TNT sa Richmond. Ano po ba kayo? Mag-ship punta? Oo, ka-milk tea lang tayo, tsaka dito na rin tayo kumain. Ang TNT po ba yung pinuntahan natin ni na Tito Jan at Erich? Naghakot ng sopa. Sa Langlion. Alang liyo. Ito, TNT ng Richmond. Ito yung una yung pinuntahan. Kasi Oh, parehas pa. Hindi pa tayo ng parking dito sa, yan, dito sa Malilong. Yan. Yan, so dumaan lang kami guys dito sa, TNT sa Richmond. Kasi namimiss na nung mag-ino ko yung Simputang. Yun yung number 1 milk tea na natikman namin sa Taiwan. Talagang paborito namin yun. Aside from dun sa Coco. And then baka dito na rin kami mag-breakfast. Tsaka diretso lunch na. Kasi hindi pa kami nakakain eh. And then mag-grocery na rin siguro kami. And then punta na kami ng Abbotsford. O, kuha muna ng cart. Ayan, cart na lang. Yung malaki. Paria. Wala kang coins. Wala po. So, ito yung isa sa ipinunta namin dito kasi $20 to sa Fairway. Ano? Itong Viva. Mas nagustuhan namin to kaysa doon sa Tender Juicy ng Costco na hindi siya kulay red. Ito, $13.49 lang dito sa TNT. Sa Fairway sa Victoria is $20 na to. So napag-grocery na rin kami ng ilan. May kinukuha din yung mag-ina ko na ilang mga mas mura dito. Na kasi na-compare namin. Sabi namin nung pagkakita namin, $20 to. Kaya sinamantala na namin. So kuha na kami ng marami nitong hotdog na to. Kasi ito yung pinakamalapit sa lasa ng Tender Juicy. So yan, dinamihan na namin. 1, 2, 3, 4. Oh, sampa. Yan, kain na muna tayo. Ayun, diyan tayo kumain, oh. Oh, nak. Diyan tayo kumain. Ayun, fried rice, oh. Yun yung, ito, masarap din to. Sweet and sour. Tsaka yun. Sarap din yun, oh. Nak. Ganito yung sinaserve namin sa noodle box. Ah, ganon? Yangju fried rice. Okay na yan? Oh, sige, tara. Yan na, dyan na tayo kumain. Yo, nakalabas na naman si Peanut. Oh, from Vancouver Island, nakarating ka na naman ng Richmond. Dali anak, kakain tayo. May dalam kaming food sa'yo. Peanut? Oh, saan ka na naman pupunta? So kahit sa kami magsuot, hindi na namin talaga maiwanan si Peanut. Lagi naman kami may dalang tubig niya at saka pagkain doon sa sasakyan. At saka lagi kami nagmamadali. At least dito namin siya sa ilalim ng puno ipinark. Nakabukas lahat ng bintana. Talagang nagmamadali kami. Saglit lang kami nag-groceries. Wala pa kaming mga 20 minutes sa loob. Kasi nga, ayaw namin siyang maiwanan ng matagal. Buti na lang, malamig yung panahon ngayon. Pero kung sobrang init, hindi namin siya iiwanan ng ganito. Kasi nga, syempre, alam niyo naman, baka hingalin. Kaya ang ginagawa ko, pinapalamig ko muna ng malakas yung aircon. Tara anak, let's go, kakain na tayo. Yun ang pinagkaiba nung may alaga kang aso sa pusa. Yung dalawang pusa namin, walang problema eh. Kahit iwanan nyo yung maghapon, tutulog lang yun, doon lang yung sa loob ng bahay, may pagkain sila. Naka-automatic naman yung dispenser ng pagkain nila, kaya walang problema. Pero si Peanut, kailangan talaga siya i-winowalk. Sa loob ng isang araw, nakakailang walk kami dyan, doon sa farm. And minsan dinadala din namin siya sa mga park para kahit paano ma-enjoy niya. Buti na lang malapit kami dun sa Sydney by the sea. So madalas doon namin siya i-winowalk sa seaside. Oh. Okay na to, nakapupo na, na. Kain na tayo? Yan, so dito na kami kumain kasi nga pagkakain kami sa loob, nakakaawa naman si Peanut. Mabilisan lang talaga kaya pagka-order namin, pagka-grocery, lumabas na kagad kami at dito na kami nag-decide kumain para si Peanut may kasama dito. I've been So lumabas muna ako. Kasi yung anak ko, timing, may interview siya ngayon. May job interview siya sa BC Perry. So sabi ko nga, it's up to you kung anong magiging decision mo, kung saan ka masaya. As long as happy ka sa ginagawa mo,
do it. Sabi kong ganon. Yun nga lang, seasonal lang yung offer. So sabi ko, sige, magpa-interview ka and then itanong mo if there's a chance na magkaroon ng full-time. Kasi sinabi ko naman sa kanya, kung ano yung pwedeng kalabasan kapag tinanggap mo yung seasonal, maaaring after ilang months, wala ka na ulit trabaho, maghahanap ka na ulit. So ask mo kung there's a chance na magkaroon siya ng full-time. So sabi ko nga sa kanya, mas maganda dyan sa BC Ferry kasi kalapit lang natin, 3 minutes away lang. At saka syempre, lagi din kami nabiyahe. So we don't know, baka mamaya mas maganda yung benefits. Kasi nga, yung sa pinagtatrabahuan niya, malapit lang din naman. Pinagkaiba nga lang is at least kahit papano, panibagong experience na naman to. Yan, so bumalik lang ako guys dito para bumili nitong simputang. Kasi ito yung talagang idinaya namin habang yung anak ko ay nasa job interview niya. Yan, so pinasok ko na lang muna yung mga milk tea dun sa loob kasi hindi pa tapos ang interview ng anak ko. Sana maging maayos kasi sabi ko sa kanya, accept mo lang yung interview. Hindi naman natin alam kung ano yung offer Ang inahabol lang namin yung kahit papano, yung libre na siya sa ferry. Kasi nga, dahil malapit lang sa amin, sabi ko, anak, that is a good opportunity kung halimbawa at nakakalibre ka na sa ferry. Can you imagine, hindi mo na kailangan magbayad? You'll never know kung ano ba yung mga benefits, kung kasama ba kami. Baka kahit papano, kung libre na kami sa ferry, di pwede na kaming magbalik-balik. Diba? Kung gusto namin pumunta uli dito, magba-Vancouver kami. So sabi ko, alamin mo muna. Accept the interview, magpa-interview ka, tanong mo kung ano yung mga benefits, itanong mo din kung kasi yung taas nung nung rate na binigay sa kanya parang 26 something, 26.50 ganon. So sobrang layo doon sa pinagtatrabahuhan niya ngayon. At ang kagandahan nga, sabi nga ni na kuya, yung benefits. Body which might lead to an even severe must know how to communicate very well with our peers and coworkers. Grabe, 30 minutes na yata kami dito sa tagal ng interview ng anak ko. Napalaban din ng Englishan pero magaling talaga yung bata. Pag mayroon nga kaming mga hindi alam, ginagawa namin, sa kanya kami nagtatanong, anak, tama ba yung grammar ko? Tama ba? Magaling talaga yung bata. Kaya ang bilis niyang natatanggap sa trabaho At saka yung boss niya ngayon, natutuwa sa kanya. Kasi yung pinagtatrabahuhan niya ngayon is napakagaganda ng review sa Google. Madalas na may mention yung pangalan niya. So tuwan-tuwa sa kanya yung boss niya, lagi siyang binibigyan ng bonus. So hanggang ngayon dito kami, hindi kami makalis papunta ng Abbotsford. Kasi nga, hirap naman na nagdadrive ako, tapos yung bata ay may interview. So antay-antayin lang namin matapos yung interview niya. And then anong oras na ba? 12:30 na. Siguro by 2 o'clock nasa Abbotsford na kami. Oh, kain na muna. Hindi na natuloy yung kinakain mo Natapos na yung milk tea namin ni Mami. Oh, milk tea mo. Yo, thank you. Dapin Donuts. Yan, so ito yung isa sa na-miss namin dito Dapin Donuts. Talaga ito yung binabalikan namin pag napunta kami dito sa Vancouver. Ano? Go na. Anak, ito yung pinakang gusto ni Tito Jan mo. Sugar rice. Yan ang gusto ni Tito Jan mo. So, ilan? So, kunan mo si Tito Jan ng ano? Sarap din yun. Dalawang box. Dyan. Ay, nako. O, tara. Yan, so papagupit lang kami dito. Kasi nga wala pa rin kami nahanap na yung gupitan sa Victoria. Dito kami dati nagpapagupit sa Abbotsford. Mabilisan lang naman to. Nag-aantay na rin si Kuya, tinawagan ko na. Tara nak, mabilis lang. Yung Graceland Hair Studio. Ito yung pinagpapagupitan namin bago pa kami umalis dito sa Abbotsford. Yan, so dumaan lang kami dito sa Church Chicken. Para may dala naman kami kina Kuya and then may dala din kaming donut. Pero nagluto daw si Ate Kay ng may dala pa kaming donut. Nagluto daw si Ate Kay ng palitaw, palabok, and may halo-halo pa. Anak, ayusin mo nga ito, bunso. Para ano? Dito na lang. Oh. Yan, dito na lang. Yan. So diretso na kami kina Kuya. May ilang oras pa kami kasi may pasok din si Kuya mamayang gabi. And then pabalik na rin kami ng Victoria. Ikakarga lang namin yung mga naiwanan namin gamit sa kanila. Yeah, so dito na ako nagpagas.
kasi medyo mas mataas sa Victoria eh. 207 lang dito. Sa Victoria, pumapalo na ng 223, 221. May stabilize kasi yan. So, here we go! Wow! Yeah! Ayan na si Don Quixote. Oh. Hi, kuya. Oh. Welcome home. Ay, si Mochi. Oh, Pinat. Pinatski. Ay, mga kalaro mo. Ah, Ate Kay. Oh. Akit na, bili. Alente. Oo, nasarapan kami dyan eh. Oh, pero na-try mo na yan. Oh, masarap. Mas masarap siya dun sa Liz Donut. Oo, yeah. Oo. Kumusta, ate? Dalawang buwan lang? Alam mo naman ay taon eh. Hi! Mga isang taon. Mga isang taon. Ala. Hindi ka na nakakilala, anak? Ha? Oh. Oh. Hindi mo nakilala? Oh, naku. Baka na naninibago. Naku, wala naman kaming kaibigan dito, kayo lang. Ay. Huwag mag-aaway. No kaya? Hindi na. Punong-puno. Papasok mo si Bawal kuya. maggutom. Para siyang magpipiknik sa... Takot akong maggutom. Takot maggutom. Parang magpipiknik. A few moments later. Here we go. Dito na ulit tayo. Tapos na ang maghapon, nagala. Balik na ulit tayo sa Victoria. Lane 44. So where is that lane? Okay lang maaga. Doon sa kabila. Ayun. Tama yung ticket? Lane 44. Oh, so dito ang lane 44. Ah, yun pala naman. Hinahanap ko pa. Ayan, may ano naman pala dito. Sabi sa'yo. Dito na ulit tayo. Yan, so mahaba-haba pang antayan to. Kasi dito na kami ng 8 o'clock and we are still waiting dun sa ferry. Kasi yung sailing time namin is 9 o'clock pa. So dito lang muna kami mag-aantay. And kanina, hindi ko na rin nakapag-video doon kasi nga medyo sinulit namin yung mga moments together with Kuya and Ate Kay. And nakakatuwa lang kasi talagang kanina na-miss namin yung isa't isa. Medyo nagkaroon lang ng lungkot nung paalis na kami. Kasi nga alam niyo sila yung malaking parte ng buhay namin dito sa Canada. Na talagang nung dumating yung family ko, si Kuya yung kasama ko sa mundo. Kung natatandaan nyo naman, kung napanood yun sa mga previous vlogs natin. And during times na wala yung family ko dito, sa kanila ako lagi nag-i-stay. Halos parang inampo na nila ako. Pag wala akong pasok, lagi akong may message ni Kuya, ni Ate Kay, dito ka na mag-lunch, dito ka na mag-dinner. With matching pabaon pa yan. Kaya nung umalis kami dun sa bahay, medyo nakaramdam kami ng bigat. Habang nabiyahe nga kami, sabi nga ni Mrs., parang ang bigat ng loob ko nung umalis tayo doon sa bahay. Parang nakaramdam siya ng lungkot. And hanggang sa dito na kami, malapit na kami dito, sabi niya, bigla akong nalungkot nung paalis tayo doon sa bahay ni na Kuya. Kasi alam niyo, pag nandun kami sa bahay niya, laging ang saya-saya namin, laging kainan, tawanan. And kanina, nung mahabang papaalis na kami, kahit ako, nakaramdam ako ng bigat. Kasi si Kuya may pasok din and kinakailangan din namin bumalik na sa Victoria. Kasi nga may pasok pa si Enchong bukas. Yun, nasa left side na yan. Pag late ka na dumating, ang mangyayari sa'yo, pansingit ka sa ilalim. Unlike nung nauna tayo, yan, dito tayo sa taas. Kaya mas maganda, 1 hour before,
na dito na tayo. Kagaya nung nangyari sa atin before na 20 minutes, 15 minutes na lang tayo dumating. Doon tayo, pansingit tayo sa ilalim. Doon pa naman di ka pwedeng mag-stay sa sasakyan. Kailangan mong umakyat. Kasama mo yung mga truck. Kailangan bababa ka talaga. Dito, ayan, pwede ka mag-stay sa car. Yung sa dulo. Sumunod ka Saan dyan. tayo? Doon na, sumunod ka daw dyan. Doon sa left. Dito tayo sa tabi ng bintana. Ha? Diyan ba? Sa tabi Dito ng tayo, bintana. dito. Nakaturo siya dito. Kapit natin doon sa exit, di ba? Yan dito na lang kami mag-i-stay ni Peanut. Hindi na kami aakyat kasi 1 hour lang naman yung biyahe. And then pagbaba naman ng Swartz Bay, saglit lang, mga 3 minutes, 5 minutes, nasa bahay na kami. And then pahinga lang siguro, then bukas, magre-ready na ulit ng mga gagawin. Nasiraan. Ang ginagawa dyan, pag ganyang tumirik na ganyan, parang may, sila. Yung iba may pang jump start, may mga Here we go again. Dito na ulit tayo. Ako, yung pala yung truck nyo. Dito ka na ipapark sa kasi ang dami nating ibababa. Welcome back. Welcome back. Home sweet home. Hi! Hello! Ayun na si Peanut. Ayun si Tabio. Hi, anak! Dito na kami. Home sweet home. Tara. Babayin na yung mga dala natin. Hi! Sa bahay na ikaw? Home sweet home na? Inaantay ka ng kalaro mo. Tabilog, Tabilog. Yan guys, kakauwi lang namin. Ito, medyo pagod na rin at ang dami pa namin aayusin. Yung mga groceries namin binili kanina sa TNT. Tapos ang dami pang padala ni Ate Kay. Ate Kay, maraming salamat. May pabaon pa si Ate Kay na palitaw at saka palabok. Alam niyo si Ate Kay, hindi yan nagluluto ng ng palitaw. Pero nalamang papunta nga kami. Kaya nagluto siya ng palitaw. Kasi alam niyo, paborito ko yon. Kada pupunta kasi ako dati doon, pinagluluto niya ako ng palitaw. So sabi nga ni Kuya, dito na kayo kumain bago kayo umalis. So kanina nung pag-alis namin doon, medyo nakaramdam din kami ng lungkot. Kasi nga syempre matagal din kami nag-stay doon. And nung mga time na wala pa yung family ko dito, lagi ako nasa kanila. Doon ako lagi nag-i-stay. Kaya kanina parang ang bigat ng dibdib namin nung paalis kami. Kasi nga parang lumungkot yung bahay nung babiyahin na kami papunta rito. And then sabi nga nila, pag may time, pasyal-pasyal lang kami doon. And then sila naman may plano ding pumasyal dito. The only problem is yung schedule nga kasi magkakaiba yung day off namin. So sabi namin, iset na lang natin kung kailan sila may time na makakapunta rito para kami naman ang maggagala sa kanila papunta rito sa Victoria. So that's it for today guys. Magpapahinga lang muna kami at itong isang to, ayan Ayan na. Ayan na. Ayan na. Magpapaplay na yan. Namiss niya magpa-play. Ayan o. So don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano updated kayo sa mga buhay namin dito sa Canada. See you guys on the next one. I love you all. God bless. Bye-bye.